pupunta tayo ng Japan. Welcome to Osaka, Japan. Sobrang excited ako mga ka-wonder. First time natin sa Japan. Pupunta tayo ng Osaka, pupunta tayo ng Kyoto, ng Nara, at Tokyo. Oh my God! Bikuman here in Osaka, Japan. So, ipapasok niyo yung ticket nyo, tapos kukunin nyo ulit. Huwag nyo akong gagayahin, iniwan ko yung ticket ko dun. So, binalikan ko ulit. So first impression natin dito sa may Osaka, yung weather is, actually hindi siya mainit, pero hindi rin siya malamig. Parang ganon, in between. Siguro parang mga Tagaytay levels. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hi ka-wonder! Welcome back to another vlog. Hulaan nyo kung nasaan tayo. So, andito ulit tayo sa may NAIA Terminal 3. So, today is September 28, 2025 and hulaan nyo kung saan tayo pupunta. So, first time natin pupunta sa bansang to kaya sobrang excited ako. Grabe. So, dati pinapangarap ko lang pumunta dito. So, nahulaan nyo na? Hulaan nyo. 1, 2, 3. Pupunta tayo ng Japan. So finally, ito na talaga. So after ilang months, siguro 2 months din na ilang countries na yung after nung Japan visa natin, yung napuntahan natin. Di ba punta tayong Malaysia, tapos Singapore, tapos Malaysia ulit, tapos finally Japan na talaga. So thank you Lord. So time check, it's 10:30 and ang flight natin is 1:30 pa naman. So nandito tayo sa may pa lang, labas pa lang. So una yung gagawin pagdating dito sa airport is magbayad ng travel tax. So yung mga travel tax mula A, B, C, D hanggang E yan. So, pila na lang kayo kung saan yung pinakamaikli. Or pwede nyo yung bayaran sa may online, CHEZA website. Ito yun, ito. Or pwede nyo yung isabay sa pagbili nyo ng ticket. So, after nyo makabayad dyan, 1,620. May discount kapag mga bata tsaka senior. And may mga exemption din. Check nyo na lang sa CHEZA website. So, tayo, ang next na natin, nakabayad na tayo ng travel tax. Pupunta na tayo ng check-in counter. So, kasi magbabag drop tayo. Ayan. Meron tayong in-avail na 20 kilos na check-in. So, ang airline natin ngayon papuntang Japan is Cebu Pacific. Nabook ko yun ng seat sale. So, around 4,000 yata yung round trip natin. Napakamura na yun Plus yung baggage na 1,500 or 1,600, mga ganun. So, total ng ticket natin nasa 6,000 pesos. Meron ng bagahe yun, papunta tsaka pabalik. So, pwede na, di ba? So, tara, punta na tayo sa may counter ng check-in. Hindi ganun ka-busy ngayon dito sa may NAIA Terminal 3. Ayan parang konti pa lang yung tao. Today is Sunday. Yan. So, nandito sa may A, yung Cebu Pacific na counter. We got our passport and boarding pass. So, medyo natagalan ako doon kasi pinabuksan pa kasi meron yung charger ng laptop ko nasa loob ng check-in. Nagtataka lang ako sa PAL tsaka sa AirAsia pwede. Cebu Pacific hindi daw pwede yung charger ng laptop. So mag-ano na lang tayo, comply na lang. So syempre different airlines, iba't-iba yung patakaran nila. Anyways, ang next na step na is pupunta na tayo ng immigration. So sa immigration paulit-ulit na lang dapat meron kayong e-travel. So pwede niyo yan gawin dito. Ayan, sa QR code na yan or visit etravel.gov.ph. So 72 hours before your flight pwede yun ang gawin yan. So sa case ko nagawa ko na yan kagabi before yung flight natin. So tara, immigration na tayo. Wow, parang may bago sa immigration. Ayun parang may e-gates na silang tinatawag ngayon. Ayun nakikita niyo. Ayan. Pero bawal na kasi mag-video dyan sa loob, so mamaya update ko na lang kayo. And finally, nakalagpas na tayo ng immigration dito sa Philippines. So ano nga ba yung mga experience ko sa immigration for first timer na pupunta ng Japan? So binigay ko lang yung passport ko and yung boarding pass ko. Actually maikli lang yung pila kaya mabilis lang tayo. After kong binigay yung passport and boarding pass, ang tinanong ng IO is kung hanggang kailan ako pupunta ng Japan. So kung kailan ako babalik sa Philippines. So sinabi ko October 8
Kasi ang travel date natin sa Japan is September 28 until October 8. Tinanong niya kung sinong kasama ko, and ang kasama ko ngayon sa trip na to is yung sister ko, pero magkaiba kasi kami ng flight, nasa may Terminal 1 siya. So, hindi ko siya kasama dito sa airport, pero sinabi ko na rin na kasama ko siya. Tapos tinanong niya kung government employee, ganyan. So sinabi ko hindi. So, yun lang, binigay niya na yung passport ko, tinatakan na niya pala, pinicturean ako, and binigay niya na yung passport and yung boarding pass ko. Ganun lang kabilis. So, ako kasi medyo frequent traveler ako, kaya medyo konti na yung tanong. Pero usual na tinatanong is anong work, saan pupunta, saan nakastay, anong gagawin sa bansang pupuntahan. Usually ganun yung mga source of income, ayan. Usually yun yung mga common questions na tinatanong kapag lalabas kayo ng bansa. So, para naman sa mga requirements kapag pupunta kayo ng Japan, ito po yun. Una, kailangan nyo ng valid passport. Yung passport nyo is dapat 6 months, may validity ng 6 months and beyond pa. Bawal yung below 6 months. Pangalawa, kailangan nyo ng visa. So, para sa visa, pwede nyo na yan i-apply sa VFS Global. Meron na akong detailed video na ginawa dyan. Check nyo na lang yung YouTube channel natin na video ng Japan Visa Application for First-Timers kasi dinetail ko dyan from requirements, travel yung kung ano yung mga kailangan nyong gawin, mga appointment sa VFS, ganyan. Tapos kung ilang days nyo makukuha, ganyan. So, check nyo na lang yung separate video natin ng Japan Visa Application. So, next requirement is kailangan yung gumawa ng e-travel. Paulit-ulit tayo kapag mag-immigration dito sa Philippines, pagpapasok or lalabas ng bansa ng Pilipinas, kailangan ng e-travel. So, fill out nyo na lang yan dito sa website na to or sa QR code na to. So, 72 hours before your flight, kailangan nyo nang gawin yan. Paulit-ulit kasi ma-hold kayo or may stop kayo sa immigration kapag wala kayong e-travel. Next requirement is, sasabihin ko na rin to kasi kailangan ng Japan Arrival Card. So, online lang din ginagawa. Parang counterpart lang yan ng e-travel dito sa Philippines. Sa website na to ginagawa yon. So, gawin nyo na yan 72 hours before your flight or before kayo lumapag sa Japan para dire-diretso na, wala na kayong pipilahan na meron naman daw doon nabasa ko or napanood ko na parang may line doon para sa mga hindi pa nakagawa ng arrival card, pero meron ding pila para doon sa nakagawa na. Gawin nyo na kasi para mas mabilis yung maging process ng travel ninyo. So, yan yung mga naging experience natin dito sa airport dito sa Philippines. So, update ko kayo kapag boarding na tayo. Sobrang excited ako mga ka-wonder. First time natin sa Japan. Grabe. Finally, it's happening now. Ito na talaga yun mga ka-wonder. Isasama ko naman kayo sa magiging journey natin. Kaya make sure na sumabaybay na lang din kayo. Thank you in advance mga ka-wonder. Welcome to Osaka, Japan! Hi ka-wonder! So finally, nasa Japan na tayo! So, actually nakuha ko na yung bagahe ko. So, ngayon, ira-rundown natin lahat ng mga kaganapan natin dito sa may Osaka Airport or tinatawag nilang Kansai International Airport dito sa may Osaka, Japan. So, pagdating natin kanina, actually medyo na-delay ng 30 minutes yung lipad natin sa Philippines. Pero smooth naman so far yung naging biyahe natin from Manila papunta dito sa may Osaka. Around 4 hours yung biyahe. So, smooth naman. Thankful pa rin ako kasi safe tayong nakaland. Tapos, kudos talaga sa mga pilot ng Cebu Pacific. So far, ang ganda talaga lagi ng landing. Yun yung napapansin ko sa kanila. So, andito na tayo sa may Kansai International Airport. Pagdating dito, malapit lang yung lakaran nung mismong immigration. So, ang pinakamahalaga is dapat meron na kayong QR code na na-generate dun sa may Japan website na arrival. So, yun yung sinabi ko sa inyo kanina, before kayo lumipad, dapat nakagawa na kayo para pagdating nyo dito sa Kansai International Airport, ipapakita nyo na lang talaga siya. Yung parang ganito, ayan, may QR code kang ma-generate. Bali, itong QR code na to is for immigration clearance and customs declaration. So, kailangan nyo yan. I-screenshot nyo na lang din sa cellphone nyo. Tapos, papakita nyo kasi yan habang pumipila kayo dun sa immigration. Tapos, medyo high-tech talaga sila dito sa Japan. Sa sobrang high-tech, medyo nakakabobo din. So, marami din syempre yung iba hindi naman sila super high-tech. Like, kamari may mga senior or mga bata, ganyan. So, kailangan talagang i-assist.
So, make sure na meron na kayong QR code. So, ganito yung nangyari. Pag dating dun sa immigration, yung QR code na to, pinakita dun sa nag-a-assist. Tapos, parang pinagse-separate niya yung line. Tapos, i-scan nyo tong QR code na to, yung sa parang e-gate siya ganon. Bali kapag nandun na kayo sa may e-gate nila, i-scan nyo yung QR code, tapos yung passport, tapos mag-fingerprint, tapos mag-picture. So, yun yung gagawin doon. Tapos may lalabas doon kung anong route kayo. So, sa case ko, route A ako. So, doon ako pumila or doon ako pinapila sa mga routes na A, B, C, D kasi yun So, doon ako sa route A. Tapos, medyo matagal kasi may mga parang na-stop ata na like parang medyo may problem doon sa iba na nasa napilahan ko, kaya medyo matagal. Actually, inorasan ko, nasa 40 minutes yung total time natin dun lang sa immigration. So, di ba, medyo matagal. And after naman dun sa mismong kasi kailangan, after kahit e-gates na kayo, kailangan nyo pa rin pumila dun sa may inspector or may immigration officer dito sa may KIX. Ang gagawin lang naman dun, i-check yung passport and yung boarding pass. Tapos may ilalagay siyang parang maliit na sticker. Tatatakan niya yun, malapit doon sa may, parang sa kabilang page nung visa ng Japan nyo. So, parang indication yun na pumasok kayo dito sa bansa nila. So, after natin doon, okay na tayo. Sabay, naman tayo, bag na. Kinuha natin yung bag natin. Actually, paglabas ko pala doon sa may immigration, nakapila na doon yung wala na sa conveyor belt yung mga bag. So, make sure na ang tip ko sa inyo, ganito, tingnan niyo tong bag ko. Ayan black kasi siya. So, medyo maraming kapareho. Pero nilagyan ko siya ng tanda, like parang strap na makulay. So, yung iba, naglalagay sila ng parang ribbon, ganyan, para may tanda talaga, para hindi magkalito-lito. Tapos, another tip is, check nyo talaga yung mismong kinakabit na yung strap. Ito, parang ito. Pakita ko, ito, yung ganito. Para malaman nyo kung sa inyo talaga yung bag na yon. Kasi baka makuha nyo yung iba, ganyan. So, malaking problema. So, ngayon is nandito na tayo sa arrival hall. Di ko pala nabanggit sa inyo kanina na hindi po ako solo sa travel na to dahil kasama ko yung sister ko, si Ate Levy. Kung nakita nyo na yun siguro nung nag-ilo-ilo, siya na yung kasama natin. Kung napanood nyo yung vlog na yon. Pero magkaiba kasi kami ng airlines. Siya is Philippine Airlines siya. Pero 1 hour lang yung difference namin. Actually, nag-chat na siya na nandito na daw siya at nakapila na daw din siya sa immigration. So, hihintayin ko na lang siya dito sa may arrivals ng Kansai International Airport dito sa may Osaka, Japan. So anyways, ngayon naman is itakal naman natin kung ano naman yung mga travel essentials na kailangan yung malaman pagkalapag nyo dito sa airport ng Osaka. So first, syempre, internet. Ano naman yung internet nyo dito sa Japan, di ba? Syempre, hindi naman nyo magagamit yung local na SIM nyo, like yung kamari, Globe kayo, Smart dito, ganyan. Hindi nyo siya magagamit unless mag-roaming kayo. Pero, ito yung mga suggestions ko. Yung sa case ko, ang ginawa ko na lang is nag-avail na lang ako sa Klook ng eSIM. So, yun lagi yung ginagawa ko kasi yun yung pinaka-convenient. Hindi ko na kailangan pumila, ganyan. Pwede ko nang, ang ginawa ko, bumili na ako dyan sa Philippines nung unlimited data. Nasa around 1,000 plus, unlimited data, good for 10 days na yon. So, bumili na ako sa Klook. And naka-discount pa ako dahil ginamitan ko ng Klook code ko na WonderJ Klook. Kaya naka-discount ako ng 5% discount. Tapos, inactivate ko na lang siya nung nandito na ako sa may airport na para dun palang magra-run yung days niya. So, meron namang wifi dito sa airport ng Osaka. So, na-activate ko na. Tapos, kung ayaw naman ng eSIM, pwede rin kayo mag-physical SIM pagdating dito sa may arrivals. Marami dito, meron sa kabila. Marami, may mga nag-offer ng physical SIM, may eSIM din, and may mga Wi-Fi rental. Kapag Wi-Fi rental naman, kung marami talaga kayo, pwedeng mag-book sa Klook again ng Wi-Fi rental. So, search nyo lang yung Japan Wi-Fi kung saan kayo lalapag na airport, ganyan. Yun yung ilagay nyo. So, kapag ibubook nyo yun, make sure na gamitin nyo lang yung code ko na WonderJ Klook for up to 5% discount.
Tapos, ang next na travel essential na kailangan nyo is, syempre, dapat may money kayo, di ba? Ang tawag sa pera nila dito sa Japan ay Japanese yen. So, yung current na conversion upon checking sa internet ngayon is 1 Japanese yen is equal to 0.39 Philippine peso. So, maglagay tayo ng 1,000 yen. Pag 1,000 yen, ang conversion niya is nasa 388 pesos Philippine peso. So, parang mga nasa peg nyo na lang na divided by 2. Sabihin nyo, kamare, 10,000 yen. Ang ibig sabihin nun is nasa 5,000 pesos. Medyo malayo nga lang siya, pero para lang kayo magka-idea or magka-estimate, parang mabilisan lang na estimate. Kunwari, kunwari 1,000 yen, magkano? 400 pesos, parang ganun. So, parang medyo malapit siya sa divided by, 2.5, parang ganun. Hindi naman siya divided by 3. Kasi kung divided by 3, nasa 333 pesos. Pero mas malapit nga yun, no? What if divided by 3 nyo na lang? Kayo na bahala. Basta, binigyan ko kayo ng idea, nasa 2.5 yung difference na pag i-divide nyo, kamari, 1,000 yen divided by 2.5, medyo malapit yung conversion nun sa Philippine peso. Para kunwari, mag-convert kayo. Pero tip ko sa inyo, kapag nasa ibang bansa kayo, wag na kayo mag-convert. Mag-ipon na lang kayo ng pera nyo, magtrabaho, mag-ipon, para kapag magta-travel kayo sa ibang bansa, alam mo yun, hindi kayo mamamblema kasi nga alam nyo, may budget talaga kayo. Pero sa mga susunod na araw, ganyan, sa mga susunod na vlogs, magkaka-idea tayo. I-share ko naman sa inyo kung magkano nga ba yung mga usual na nagagastos like sa food, sa transpo, sa mga attractions dito sa Japan. Kasi alam nyo ba, hindi lang Osaka yung pupuntahan natin dito sa Japan. Pupunta tayo ng Osaka, pupunta tayo ng Kyoto, ng Nara, at Tokyo. So, sobrang excited ako i-share sa inyo na hindi lang Osaka yung mapupuntahan natin sa trip na to. Grabe, no? Rat-rat talaga tong travel. Kasi syempre, minsan lang tayo dito sa Japan. Tapos hindi ko rin alam kung mauulit pa, ganyan. So talagang minake sure ko na ma-try na natin per prefecture. Ganon. So, 11 days na trip naman to. So, I think swak na yung days natin ng travel dito sa may Osaka para makover yung mga famous na pinupuntahan pa lang or yung mga famous na pinupuntahan ng mga first timer dito sa may Japan. So next travel essential na kailangan nyo is, ano pa bang kailangan nyo? Siyempre, paano naman kayo pupunta sa hotel nyo? 'Di ba? Kasi alam nyo ba, yung Kansai International Airport, 1 hour away to sa city center. Like, yung usual na pinag-i-stayan kasi na hotel dito na area dito sa may Osaka, nung nag-research ako, is sa may Omeda and sa may Namba. So, parehas, nasa mga more or less 1 hour away. So, medyo malayo talaga. Train na yun na, wala ng traffic yun. Kaya talagang malayo. So, kapag nagpaplano kayo para malaman nyo kung ano yung pwede nyong sakyan. So, una, pwede kayong mag-bus. Nakita ko dito, merong bus galing dito sa Kansai International Airport papuntang City Center. Ang gawin nyo na lang is mag-Google Maps kayo, tapos makikita nyo talaga doon na kung ano yung pwede nyong sakyan. Pangalawang option is pwede kayong mag-railway. So, pwede kayong mag-train. So, sa train, kapag sa Omeda kayo na area mag-i-stay na research ko is JR line yung sasakyan nyo. Pero kapag sa may Nanba area kayo, which is doon tayo nakastay, mag-Nankai na lang kayo na line. Kasi doon yung may direct na Namba station na talaga yung bababaan nyo. So, sa case natin, yun yung gagawin natin. 2 options kapag sa Namba. Una, pwede kayong mag-direct. Pumunta na lang kayo doon sa station, kumuha, bumili ng ticket, ganon. Tapos hindi na kayo magpapareserve ng seat. Pero ang con lang naman nun is punuan. Pwedeng maraming tao, ganyan. So, tatayo kayo ng 1 hour. Another option, yung pinaka-convenient talaga is pwede kayong mag-book sa Klook ng ito, yung Namba from Kansai International Airport papuntang Namba. So, nasa 34 minutes lang. Tapos, parang yan yung express train nila. So, book nyo na lang sa Klook. Tapos, use my code WonderJClook for up to 5% discount. Sayang din yung matitipid nyo. And, ang ano lang dyan is kailangan nyong magpa-reserve ng seat
kapag nabook nyo sa Klook. Tapos dire-diretso na kayo, meron ng QR code, tapos scan nyo na lang dun sa may gate na yon. Pasok na kayo dun sa may mismong train. Tapos, syempre may reserve seating siya, so diretso na kayo dun sa pina-reserve nyong seats. Yun yung mga usual na napapanood ko. Pero sa case natin, ang I think, mag-ano na lang tayo, yung first option, which is yung Nankay, pero yung bibili lang tayo ng ticket. Kasi hinihintay ko pa yung sister ko, hindi ko alam kung baka kasi ma-delay sila kapag bumili ako tapos nagpa-reserve, tapos baka ma-miss namin yung train. So yun na lang yung gagawin namin. Papakita ko naman yun later. So anyway, nabanggit ko na kanina, kung nagtatanong naman kayo kung saan pwedeng magstay dito sa may Osaka, ang usual na pinag-i-stayan dito, una, Umeda, pangalawa is Danamba. Pero meron pa namang ibang areas, pero yan yung mga dalawang areas na pinakasikat na pinag-i-stayan dito. So, update ko kayo later kung paano kami pupunta ng hotel namin. Hinintay ko lang siya makalabas ng immigration, si ate ko. So, grabe, sobrang excited na ako, Commander. Kayo ba? So, update ko kayo later, mga Commander. Uy, ang social pa dito, oh. May Osaka water. Paano ba to? Open the door, set the bottle, push the switch. So, sakto, meron akong bottled water from Manila. So, paano ba to? So, gaganyan lang daw siya. Tapos, set the bottle. Tapos, push switch. Asan yung switch? Ito push pala. Ayan. Oh, perfect. Uy, parang malamig pa, di ba? Libre lang. Ayun na, nakikita ko na si ate ko. Finally. Hello! Matagal? Ayun lang dala mo? Yan lang. Ipatong mo lang kaya yung bag mo. Gaan. Talaga? Akong bigot. Kasi hindi ko na hindi ako shotgun pa. Yan na. Shopping eh. Welcome to Japan! First time namin pareho. So, ngayon, pupunta na kami ng... Ano ba? Saan ba tayo pupunta? Labas na tayo. Ay, hindi pupunta na tayo ng hotel pala. Magti-train na daw kami. So, dito lang. Ayan. So, ito yung arrivals ha. Para may idea kayo. Tapos, akit lang kayo dyan sa may second floor. Kasi andyan yung mga trains nila. And, rent a car. Yan, dito. Paakyat dyan. Para magka-idea kayo. Tapos nandito may mga, ayan o, may pwede kayong dyan mag-rent ng wifi or SIM, ganyan kumuha. Tapos ito yung schedule mismo ng railway, mga bus and ferry nila dito sa may Osaka. So tayo, akit na tayo. Terminal 1 pala tayo. Ayan, Terminal 1 kami lumapag dito sa may Osaka Kansai International Airport. So lumabas lang kami sa second floor. Ganito yung itsura niya. Ayan, dito yung mga taxi, mga train. Sundan-sundan nyo lang yung mga sign. Ayan, so tayo is, pupunta tayo sa train. Ayan, nakita na namin. Ayan o, railways, JR and Nankay. Yan yung in-explain ko sa inyo kanina. Kapag sa may Umeda kayo, sa JR kayo. Pero kapag sa may Namba kayo, sa Nankay kayo. Ayan o, wow, ito na pala eh. Yan siya kaagad o. Nankay, ayan o, Terminal 1. Ayan, ito yung sinasabi ko. Nankay, tapos dun yung JR line. Kapag nakabook na kayo sa Klook, pwede na kayong dumiretso dyan, pumasok, yung QR code nyo na lang. Pero yun yung express train nila. Pag sa may, kayo, Namba kayo bababa. Pero kapag sa kayo nga, Umeda, dyan kayo JR line. So tayo, hindi tayo nakapag-book sa Klook, kaya kukuha tayo ng ticket. Ayan, so dito tayo magbubook. So ito siya yung sinasabi ko, pag sa Nankay, dalawa siya. Yung isang reserve seat, tsaka ito yung Airport Express nila na free seating. So binayaran namin is 970 isa. Ayan, so yung free seating na lang yung binook namin, yung I think 44 minutes. Kasi yung isa mas mahal. And hindi naman kami sobrang nagmamadali. So paano ba to? May ticket na tayo. Ayan. Ayan, i-insert nyo dyan. Dyan siya. Dito? Dito? Ayan. Tapos, papasok na tayo. Ay, yung ticket. Siyempre, first time. Ayun. So, ipapasok nyo yung ticket nyo, tapos kukunin nyo ulit. Huwag nyo akong gagayahin. Iniwan ko yung ticket ko dun. So, binalikan ko ulit. So, ang nakuha naming oras is 8:56.
So, 850 na. So, asan siya? Kasi hindi natin alam kung anong line tayo. Ayan o. Baka yan. Ayan o, Osaka to Namba. Ayan. So, yung nasa unahan yan, yung time namin. Ayan, 8:56. Ayan, so ganito yung itsura ng ticket namin. Ayan o, Kansai Airport to Namba. Tapos, ayan yung presyo niya. 970 yen. So, buti na nakaupo tayo. Kasi, ang difference nito dun sa may isa, ito free seating to. So, pwede kayo sa lahat umupo. Kaso, marami din, lalo na pag rush hour. So, marami din talagang mga bagahe. Kasi nga galing lahat to sa airport. So, hanap na lang kayo. Pumunta kami dito sa pinakamalayo. Yung pinakadulo. Doon kami nakahanap ng upuan namin. Kaya nakaupo kami. Pero kung gusto nyo talaga na may upuan talaga kayo is yung reserve seating yung i-book nyo. Mas mahal nga lang pero mas makaka-discount kayo pag sa Klook nyo binook yun. Tapos mas mabilis pa, 34 minutes lang. Ito 44 minutes eh. Tapos makaka-discount kayo doon kapag yun yung binook nyo na reserve seating. Pag ginamitan nyo ng code ko na WonderJKlook for 5% discount. Sayang din kasi yun, di ba? So, update ko kayo later kapag malapit na kaming bumaba. Ganito yung train nila. Andito na tayo sa Namba Station. So, time check, it's 9:40. So, malis tayo ng 8:56. So, 44 minutes talaga. Sobrang sakto. 8:56 talaga siya umalis. Tapos, dadating kayo ng 9:40. Sige, go. Ayan. So, lahat na bababa. Ayan, oh, wala nang tao, di ba? Woo! Sarang exit. Bye-bye! Ayan o, Nankai! Bye-bye! Ayan o, so andito na tayo, Namba Station! So bababa na lang tayo and maglalakad tayo papuntang hotel natin. Wow, ang cute naman ng train na to. Yan yung mga local train nila dito sa Japan. At least, di ba? Na-experience kaagad natin yung train system nila dito sa may Japan. Yeah, make sure na wag niyo iwawala yung ticket niyo kasi kakailanganin siya pag exit. So paano ba to? Ayan, QR. Ayan, itatap niyo lang. Ay, papasok niyo dito. Ayan, ticket. Wala na? Oo. Just one single entry lang. Ayan, pinasok lang namin. Tapos wala nang lumabas kasi exit na. Welcome to Namba Station. Ayan o. Ay, may Takeshimaya dun eh. Welcome to Namba Station. Yehey! Nasa labas na tayo. Wow! Nasa labas na tayo ng train. So, ganito yung labas ng train dito sa may Namba Station. Wow, may pailaw. Ayan o. Ang ganda. So first impression natin dito sa may Osaka, yung weather is, actually hindi siya mainit, pero hindi rin siya malamig. Parang ganon, in between. Siguro parang mga Tagaytay levels. Kanina kasi chinek natin. So check natin yung weather pala ngayon. Wait lang. Weather. Ayan, so ang weather is 24 degrees ngayon. And it feels like 25 degrees. So parang ang Tagaytay level. Pero yung mga damitan nila dito, mga t-shirt lang, ganyan. May mga naka-windbreaker pero konti lang. Tapos yung iba naka-shorts, ganyan. So hindi pa rin talaga siya sobrang malamig. Ang ina-expect ko parang Baguio level na nga eh. Pero mainit pa rin, t-shirt pa rin pag ganito. Pero may parang umaano-ano yung hangin, humahapyaw-hapyaw siya, yan, medyo malamig. So ngayon, figure out namin kung paano naman kami pupunta ng accommodation namin. So doon tayo galing, doon yung Namba Station, tumawid na lang tayo dyan sa kabila niya, tapos andito na tayo ngayon. Ayan, sa Fresa Inn yung nakikita natin ngayon. Grabe, ganito pala sa Japan. Nakakatuwa. Walang stars, ano ba yan? Sana hindi umulan bukas. And may mga bus. So, yung accommodation kasi natin, chinek namin sa Google Maps, 8-minute walk siya
Ang pangalan ng hotel natin is Apa Hotel. Sikat yan dito sa may buong Japan. Ang dami talaga nilang mga branches. Pero one night lang tayo doon. Tapos the next day, magta-transfer tayo ng hotel natin. Doon naman is 3 days, 2 nights na tayo doon. So dito overnight lang. Dito parang mga kainan na oh. Ayun, tignan mo. Parang mga kainan. Parang ang sarap. 500 lang oh. Parang ang sarap. Dapat pala dyan kami nagbaba. Dito kami bumaba sa ano na to. Kasi dito malapit yun eh. Or baka yan yung JR line, no? Family Mart. Dito sa may Japan. Sa mga susunod na araw tayo dyan magtutour. Lord, thank you po. Ayan o, naglalakad na tayo sa street ng Japan ngayon. Imagine mo yun. Ayan, si ate ko yung taga-navigate. Buti na lang may kasama rin ako. Kasi, at least, nakaka-video-video tayo. Actually, yan na yung hotel natin. Oo. That one o, Apa Hotel. I think, wala bang tawiran doon? Dito lang. Taas pala. Ayan yung nabook nating hotel. The Apa Hotel. Ayan yung building niya. Ang taas. One night lang naman tayo mag-i-stay dyan eh. Tapos check tayo ng mga pwede nating kainan dyan later. Here's our hotel, Apa Hotel, Osaka Namba Ikimei Tower. So, saan ang entrance? Wow, ang sosyal. The struggle is real oh. Kasi yung yung daan, parang mga siya bato-bato. Hindi siya pantay. So, pupunta tayong reception. Ay, ito. Ganda ng lobby. Wow. Ganda ng lobby oh. Sosyal. Nakakasosyal yung mga pailaw-ilaw nila. Ito, check-in daw. Check-in, entrance. Yan. Apa Hotel and Resort, Osaka Namba Ikimei Tower. Hello, for check-in. Chicken, have you already paid? The what? Yeah. Yes. So could you use the number 1? Mm-hmm. And at first please scan passport Mm-hmm. and enter reservation name. Okay. Okay, now please go to number 1. Ayan. So, thank you. So, sila? Ganito sila. Parang yung check-in process nila is parang ganito. Wala talagang reception. So, meron naman na tayo. Nabook natin tong hotel na to via Klook. So, make sure na gamit na lang kayo ng Klook code ko kapag magbubook kayo ng hotel. And so, nag-check-in na tayo. So, meron namang please choose your country of residence overseas. Ayan, kailangan ng passport. Ayan, scan your passport. Ang high-tech naman dito. Scan your passport. Dito daw. Start reading passport. Wow. Please select a reservation search method. Name? Please enter your name. Ito na yun. Here na. So, room 514 tayo. Tapos, binigay na rin yung key card. Here. Galing. Please take your receipts and room key. Ay, dalawa yung key. Ayan. 2 key cards. Tapos, nandito na tayo sa floor natin, 5th floor. May refillan ng water dyan. No? Tapos, ang room number natin is 514. So, dito. Social carpet sila, in fairness. Ganito yung lugar. Here's our room. Super cute lang. Ganyan lang siya kaluwag. So, may queen size bed. Ay, ano yan? Parang pakimono. Cute. So, may mga hanger-hanger dyan. Tapos, anong meron dito sa tabi ng kama? Look at this. Parang andyan yung mga controls. Pwede kayong mag-charge. Mga ata to, ilaw-ilaw. Ayun, pwede ba kayong mag-charge sa USB, battery, charger. Tapos dito. Tapos, asan ang aircon? Baka merong aircon to. Tapos dito, may TV. Ano pa bang meron dyan? Tapos ito, may mirror. Ayan. Tapos, ayan yung
TV. Ano bang meron dito? Ito mga information about dito sa hotel. And meron naman tayo ditong telephone. Meron ding electric kettle. Tapos remote. Tapos dito, desk lamp. Dito yung ilaw. Tapos kung may LAN kayo, tapos pwede ba kayong mag-charge dito. Ayan, may universal outlet din. Tapos, ano pang meron dito? Dito, meron silang, wow, merong mini fridge. Tapos ano tong, para saan kaya to? Hindi ko rin alam. Tapos, ito naman yung nandito sa table, mga complimentary. Merong blower, may mga tissue, may mga cups, may mga coffee. Ano ba tong iba? Tea, sugar, ayan. Tapos, dito pwede kayong mag-tea. Tapos, may sleepers din silang provided. Ayan o, ganyan. Pang bahay. Tapos, ito pwede mo tong iuwi. Tapos, meron dyang mirror. Tapos, may sampayan. Tapos, yan na yung exit. Yung main door. Tapos, ito naman yung toilet. Ay, ito yung ilaw. Switch. Check natin yung toilet. Ay, ang cute ng toilet. Wow, finally, makaka-experience na tayo ng Japanese toilet. Ayan o, di ba high-tech yung mga toilet dito sa Japan? Ganyan siya. Ang cute lang, ang liit lang talaga niya. Tapos ito yung, shucks, paano gamitin to? Ito yung sink. Paano kaya gamitin to? Hot, cold, ganyan. Naku, figure out natin yan. Tapos may provided sila. Uy, napakaraming mga toiletries, ha? Ano yan? Toothbrush. Merong mga kulikol, cotton buds, cotton, hair ring. Tignan mo, may mga ipit pa, shower cap. Ano pa bang meron dito? Body towel. Ayan. Tapos, ayun may shave pa. In fairness, kompleto. Ito, ano to? Suklay. Ang galing. Tapos ito, face and hand soap. Tapos may saksakan. Tapos may mga bags. Ito, laundry bag. Tsaka may mga clean towels. Tapos, dito may provided din rin mga soap, conditioner, and body soap. I mean, shampoo pala yung isa. Tapos, parang meron silang maliit na bathtub dyan. Pero hindi kayo makakahiga dyan. Tayo lang talaga. Kasi, ayan, dito kayo maliligo. Ayan, may instruction naman dyan. Ultra fine bubble. Ayan siya. Tapos dito may mirror. Yan, ganyan lang siya basic. So, nabook natin to sa Klook ng, magkano ba natin nabook? Nasa may 5,000 pesos. Medyo late na kasi rin kami nag-book. Kaya siya super mahal na din. With tax na yon. Pero naka-discount naman tayo dahil gumamit tayo ng Klook code natin na WonderJ Klook. Pero kapag sa Agoda nyo ito ibubook, pwede rin naman 10% discount WonderJ Agoda kapag sa Agoda. So, compare nyo lang kung saan kayo makakatipid, dun kayo mag-book, 'di ba? So, pretty decent naman na siya. Tutulugan lang talaga natin to tonight. So, ngayon is kakain na muna tayo dahil gutom na ang mga tao. Ayan, ito yung mga ino-offer nila dito. May mga public bath nila. Ito yung mga onsen eh. Tapos may mga convenience store, 24 hours na fitness gym. May salon pa nga tapos kung gusto nyong maglaba, meron. Tapos may mga, ito yung mga ino-offer pa nilang iba. Microwave oven, mga ganyan. Tapos may bar pa. Kakagutom. Ayan, dito naman pala. Ayan, yung mga restaurant na nandito. Uy, may sky pool din sila nasa 40th floor. Pero parang sarado na. Tapos, ano ba meron? May mga may mga bar and restaurant, ganyan. Pero sa labas tayo kakain ngayon. Yan lang yung hotel natin. Tapos sa harapan niya may 7-Eleven. So, 24 hours yan. Ayan, dyan tayo kakain. So, Kia, mga 5-minute walk lang siya dun sa APA. Diretso lang, isang diretso lang. Na-try na natin yan sa Hong Kong. Budget friendly lang siya na kainan. So, dito na tayo kakain. So, Kia. Ayan, ganito yung menu nila. Ayan. Nasa may, ito, 730, may 770, may 690, ganyan. Tapos may, gusto ko kasi kumain ng rice. Parang mag-ano ako. Gusto ko ng curry din. Ayan yung, tara, dito na tayo. Ayan, dito sa table nila, meron silang parang ganyan, tablet, kung saan kayo order. So, makikita nyo dyan yung menu. Tapos, ano pang mga meron dito? Dito na rin yung mga chopsticks, mga toiletries. Sabaw na ako. May mga condiments. Pork curry sa'yo? Gusto ko ng pork curry rice. Ito. Ayan. Sige, ikaw muna. Sige, go. Ano nga, no? Curry rice ito? Pork curry rice. Ito
ito yung food natin. Umorder tayo ng pork curry rice yata to. 490 yen. Tapos ito, nagpa-add na lang ako ng salad and miso. So, total nito is 690. Tapos, kinonvert ko nasa may 260 pesos lang. Tapos, kaya ate ko is umorder siya ng gyudon. Tapos, nagpa-add din siya ng ganito niya, yung salad, tsaka ano. So, total niya nasa mga 268 pesos din. Ang mura din ng food nila in fairness. Tapos ang laki rin ng serving. So kain na muna tayo. And in fairness, ito yung ating pork curry rice. Actually yung pork niya medyo maliliit lang. So baka wala rin kayong makain. Pag di kayo mahilig sa pork curry, I mean yung curry, I think hindi nyo ito magugustuhan. Pero ako kasi gusto ko yung Japanese curry, kaya gusto ko to. Pero nakukulangan lang ako, dapat umorder pa pala ako ng extra cutlet na pork, parang ganun, para meron talaga akong pork. Ganun kasi yung ginagawa ko sa Philippines, yung sa may Marugame. Umorder ako ng ganyan, tapos umorder ako ng pork cutlet. Pero okay na rin. Tapos umorder din tayo ng ano, diba, salad, ganyan siya. Nilagyan ko ng dressing. Meron dito sa tabi niya, may mga dressing sila. This one is sesame dressing. Meron dito sa tabi, meron din sila yung parang French style dressing. Tapos itong Japanese style, may dressing. Ito meron din. Mga to. Gusto ko yung hot. Ito. Pwede natin ilagay yan sa konti lang para lang magka-flavor pa. Ayun. Fairness, masarap naman yung food and budget friendly pa. Imagine mo 250, sabi mo makakakain ka na ng ganito. So okay na din. So yan, tapos na kami kumain sa May Sokiya. Nabusog naman kami. So ngayon, nag-decide kami maglakad-lakad bago bumalik ng accommodation. So ang ganda dito. Ayan o, dito sa may Namba Station. Diyan tayo galing kanina o. Ayan o, Namba Station. Ayan, station yan. Nankai. Tapos, pupunta tayo dyan. Ayun o, Namba Hondori. Parang may mga shops dyan. Tapos, pupuntahan natin si Glicoman. Ang ganda. Parang ano na sila, Christmas na dito. Ayun o. Hanggang doon. Tapos hanggang doon. Dire-diretso. In fairness, maganda rin yung location ng nabook nating hotel. Kasi napakalapit lang niya doon sa Namba Station. Napakalapit lang din niya sa may mga kainan. May mga malapit na shopping mall, ganyan. So, perfect. Maganda yung location ng nabook nating hotel dito sa may Osaka, Japan. Ayan, so nakapasok na tayo dito sa may Namba. Ano pangalan dito? Namburi. Namburi. Ayan, ang daming mga shops dito. Pero time check tayo, it's 11 na kasi. Yung ibang shop sarado na. Yung mga, like yung doon kanina, may nakita kami parang souvenir shop. Nakasulat doon tax free, ganyan. Itong mga to, kamari ano, nagsusara na sila. It's 11 na rin kasi. So ngayon, papunta tayo kay Glico. Marami ring mga kainan dito. Siguro pag umaga dito, jump pack dito, ang daming tao. Oh, mga vendo nila oh. Ganyan siya. Ano meron dyan? Ito ata yung coin. Ay, Taiwan tea daw. Taiwan tea matcha. Ganyan siya. Naalala ko tuloy yun doon sa may Siminding, no? Oo. Uy, may nagpa-perform din doon. Ayun, no, si Kuya. Ay, ang cute, oh. Ganda, parang masarap. Pero diabetes. Pero parang masarap. Mga mochi. Ayan, totoo na. May mochi. Ayun, no, mga mochi. Tapos ito, mga tanghulo. Ganyan. Ayun yung presyo niya. 600 yen. So, mga, sabi mo, mga 250 pesos. Ito 500 pesos isa. Medyo mahal. Ayan. Thank you. Ayan. So ngayon naman pupunta tayo dyan. That is Ebisu Bashi. So tatawid lang tayo. Dyan tayo galing. So mga same lang din nata to. Same lang din pala siya. Ayan siya oh. Ayan, oh. Ebisu Bashi Suji. Ayan, mga bilihan ng mga Japan tax-free shop, ganyan. May mga kainan din dyan sa loob. So, medyo late na kasi ngayon, kaya siguro sarado na rin yung iba. So, try natin pumunta dito. Kasi dyan papunta yung si Glicoman. Anyway, hindi pala kami nag-withdraw ng Japanese yen. So, yung ginagamit lang namin is credit card. So, ina-accept naman siya dun sa mga pinabilihan natin ng ticket sa may papunta sa train. Tapos, yung sa kinainan natin, nag-accept naman sila ng card.
So, pag ano na lang siguro, baka bukas, maghanap tayo ng... Kasi iba pa rin pag may cash kayong dala eh. So, tomorrow tayo mag-withdraw ng Japanese yen. 7-Eleven meron. Sige, check natin. Ayun, may Pop Mart din dito sa loob ng dito. Kaso sarado na. Dahil siguro 11 na. Onitsuka Tiger. Ayan, nakikita na natin ang dami na. Ayun, may Onitsuka Tiger. Ayan. Ayan. Ang daming tao na sa area na to. Kasi siguro ito na yung may malapit na Siglico sign. Kasi yun yung isa sa pinaka-famous na landmark dito sa Osaka, Japan. Kaya siguro, ang daming tao dito. Ayan o, tingnan nyo sila. Mga nakakasalubong natin. Ayun, nakikita ko na siya. Nakikita ko na Siglico man. Oh my God. Finally. Yung reflection niya pa lang. Papakita ko naman yan sa inyo pag nandiyan na tayo. Grabe ang busy dito sa area na to. Ayun o, tingnan nyo. Paikot o. Super busy. Ang daming tao dito. Doble ingat lang pero generally naman wala namang magnanakaw dito sa Japan. Saan siya? Ito na. Oh my God! Siglico man here in Osaka, Japan. Ang daming nagpapapicture. Finally, nakita na natin si Glico man dito sa Osaka, Japan. Tapos nandito yung famous na yung parang bridge na may parang, di ba meron dyan cruise din? Parang dumadaan din dyan. Tapos nandito si Glico man. Wow! Finally! Ayan. So parang kapag hindi kasi kayo pumunta dito tapos nag-Osaka kayo, parang hindi rin kayo nag-Osaka. Ganun siya. Ganun siya ka-famous. Ganun siya ka-famous. Pero tingnan nyo Crush on me. Ayan, ang dami oh. Ah, cute. Crush on me. Ayan, ang dami na mga nagpapapicture kasi nga isa to sa pinaka-famous na landmark dito sa may Osaka, Japan, Siglico. Ayan, ganito siya, yung pag pinaikot siya. Wow, ganda. Glico man here in Osaka, Japan. Ito naman yung spot dito sa bandang baba. Dami rin naghihintay. Siguro lalo na kapag araw dito. Ang dami rin tao dito for sure. Tapos ano, kitang-kita si Glico. Tapos kita rin yung parang bridge nila. Bye-bye Glico! Bye-bye! Ayun, nakapagpa-picture na kami. Babalik na kami ng hotel. Dito lang din yung Shinsaibashi Suji. Ayan, dito lang siya sa harap ng si Glico. 12:30, ang dami pa rin tao. Time check, it's 11:30. ayan, 11:30 na ng gabi, pero ang dami pa rin tao doon, oh. Sa ano na yan, strip na yan. Shinsaibashi. Pwede kayong mag-shopping. Ayan, andito habang naglalakad kami, galing kami dyan sa kabila, Shinsaibashi. So makikita nyo dito si Don Quixote. Ayan, ang dami nyo pwedeng mabili dyan, oh. Grabe, oh. Hanggang taas siya. Hi Ka-Wonder! So nakabalik na tayo ng hotel accommodation natin. Ayan. So dumaan pa kami ng 7-Eleven kanina. Hindi ko na nabakita kasi nag-live tayo. May nakita pa nga tayong Don Quixote. Yun yung laki. Parang hanggang 6th floor siya. Grabe. 7 yata. 7th floor? Grabe. Ang laki nun. Doon lang yun sa gilid na. Malapit lang siya sa Shinsaibashi. Mga ganun. Tapos naglakad kami. Tapos bumili kami sa 7-Eleven. Ito. Pinili ko to. Ayan o. Para siyang Yakult na may banana. Ayan. Masarap naman. Tapos si ate ko bumili siya ng ano yan? Pudding. Pudding. Tapos bumili rin kami ng water. Sa tapat lang mismo ng APA Hotel. Ang daming nadaan ng APA na hotel. Ang dami pala nila dito. Mga pangatlo to, itong hotel natin. Pinakamalayo. Baka meron pa dun sa mga So, yung APA Hotel everywhere pala siya. So, sobrang convenient ng location. Maganda. So, kapag naghahanap kayo ng budget-friendly na hotel, I think kapag, para mas mura siya kapag binook nyo siya beforehand ahead of time. Pwede na tong APA Hotel. Ang dami pang mga amenities. Hindi pa natin, bukas try natin ilibutin. So, anyways, dyan na natin i-end ang ating another vlog. Recap lang natin yung mga kaganapan ngayon. So, first time natin sa Japan. First time namin pareho.
ayun, yung mga airport process kanina, napagdaanan natin. Smooth naman halos lahat. Yeah. Oo. Thankful pa rin kami na kahit medyo na-delay ng 30 minutes, pero thankful kami, nakarating na kami dito sa hotel ng Japan, dito sa Osaka, di ba? Sino ba namang mag-aakala makakarating tayo ng Osaka? Di ba? And also, anong oras na ba? 12 something. Ay, birthday mo na. Wow! Yeah, 12:24. Uy, 12:24 na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Tapos, thank you rin sa mga kapatid ko. And also, imagine mo yun, di ba? Dito tayo mag-celebrate ng birthday. Wala nyo nga kung ilang taon na ako. Comment nyo dyan sa baba. Yung mga katama, siswertehin bukas. Kamaya tama. Oo. Yun lang. So, sobrang thank you po sa lahat mga nagsusupport. Ngayon, sana nag-enjoy ka sa travel natin, and kapag may plano kayong mag-Japan, sana nakatulong itong video natin. So, di natin iyan tong first vlog natin ng Japan. Marami pa tayong i-vlog. Kasi marami tayong pupuntahan. Osaka, punta tayong Kyoto, and pupunta tayo ng Tokyo. So, marami talaga to para sa mga magja-Japan dyan. Or para lang sa mga gustong gumala na ayaw gumastos, panoodin nyo na lang yung buong vlog. Mag-like, mag-comment na rin, and also mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga upcoming videos natin. This is Wonder J with Ate Lebs, and saying bye-bye, good night po. Good night. Day 1 and then